sa inyo guys. Dito ulit ako. Dito ulit si Ate San. Nagawa muna ako nitong aking inumin. Bawang. Kanina guys, nung vlog ko kanina, second vlog ito guys, pinatay ko na kanina agad yung kasi tulo na tulo ang luha ko. Hindi ko na mapipigil yung pagkatulo na tulo. Kaya nagpaalam na agad ako. Kasi kahit anong ko pigil ko talagang tulo na tulo eh. Kaya ako nagpaalam ko agad kanina. Magkano ako ng bawang guys, mag-iinom ako ng bawang. Yung may lemon. Parang sumama ang pagkaramdam ko kanina eh. Pagkaka ko, sentimento naman ako kanina doon sa aking kapatid. Pag naalala, nyo guys, pagka naalala ko yun, talagang hindi talaga ako maaaring hindi mapapaiyak. Kapalibasa kanina, nakaiyak na ako, siguro naman hindi na ako iiyak ng tulo ng tulo. Kahit ayoko umiyak, talagang tulo ng tulo. Ang hirap awatin ang luha ako. Kaya, sabi ko, paalam na, tapusin na yung vlog na yung kanina. Yun, nakabidyo na kanan na ako. Okay na. Yun. Sabi ko, mag-save yung vlog ako kasi kahapon wala akong upload. Paano tayo yan? Paano matutupad ang wish ko niyan na magkapera para matulungan ko ang aking kapatid. Pagka ganyang hindi mag-upload. Ito lang talaga guys ang ko. Gaya ka ako din, gusto ko nang tumigil dito sa pag-upload na ito. No? Parang ayoko na. Kasi ang hirap kumuha ng views sa talaga guys, sa YouTube. Kaya nga lang sabi ko baka sakali pa rin ako. Naiisip ko guys ang kapatid ko, wala pa nagtutulong kasi wala na rin naman kami mga magulang. Kami na lang din. Naiisip ko, baka sakali dito. Ang amin naman tindahan guys, mayabang lang binan yan. Nahina naman ang tindahan dito sa amin guys. Kita nyo, hindi ako nag-ano ng kaya mabili dito yelo. Masinula naman ng yelo. Kaya nga kahit na maliit na halaga ng yelo, tsatsaga talaga ako magbalot-balot niya. Kasi hindi na nga mabili ang tindahan, tapos ang yelo na nga lang ang mabili, hindi ko pa pagtsatsaga ang gawin. Ako po. Kuha muna itong akin. Ito, naggawa ko guys ng nag-ano ako ng chop-chop ng pinong bawang. Yun ang pinaka-tsa ko ngayon. Pag medyo masama ang pagkaramdam ko, ganito ginagawa ko. At saka yung yung depende yung sama ng pakiramdam guys, hindi yung, kasi ang sama naman ang pakiramdam na nararamdaman natin pagka minsan. Yung mga tao may edad na. Iba-iba naman eh. May mga time naman na sama ng pakiramdam na alam ko na ang kailangan ko yung insulin. Wala naman ako, normal naman guys ang aking sugar. Kanya nga lang, syempre, pagka mayroong hypertension, pagka minsan nalapot ang dugo, siguro nakakaigi rin yung insulin. Kaya pag nangata ako noon, medyo gumaganda ang pakiramdam ko. Ari naman pag ang pakiramdam ko naman parang kakaiba, yung parang mainit, hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko na basta parang hindi ko maintindihan na basta kakaiba guys, hindi ko maipaliwanag. Ang ginagawa ko naman, ito naman yung nagcha-chop-chop ako ng pinong-pinong bawang at lalagyan ko siya ng tubig na mainit.
na may konting lemon. Ayoko nang maasim. Kunti lang, maglasa lang sa ano, maglasa lang ba sa tubig ng ano. Kasi sa may mga high blood guys, bawal din yung sobrang maasim. Pwede naman kumain ng maasim, kaya nga lang, yung hindi maasim na maasim, kunti lang ba? Kunting asim lang. Ayusin ko muna ito. Patak lang ng oil. Ayun guys, na marami oil sa pagluluto. Kaya pa ako'y gumagamit ng oil. Lagi lang patak-patak. Ayoko nung, kaya nga pagka yung oil ko ganitong oil bagong bili. Bagong bili ko ito guys. Ang ginagawa ko, di ka meron siyang meron siyang pinaka-silk sa ibabaw. Ginagawa ko niyan, hindi ko tinatanggal yan. Binubutasan ko lang ng maliit. Para pag mag-ano ako, hindi talagang bumubulwak ang mantika. Ayoko nang ganun. Gusto ko, pinipisit-pisit ko ng konti para lumalabas yung, ini-squeeze ko ng konti. Para ang mantika, hindi malaki ang lumalabas. Lagyan mo siya konti margarina. Kaya kung nilagyan ng konting oil para hindi masunog yung margarine. Konti lang naman ito. Guys, na itong aking bawang na aking inano kanina, lalagyan ko ng maligamgam na tubig. Mamaya ko na siya, magluluto ako guys ng saging. Mamaya ko na siya babaligtarin o tatakpan. Pinalamig ko muna ng konti itong sinapchap kong bawang na maliliit. Pinayaan ko muna ng ilang minuto sa siguro mga 10 minutes sa baso.
Pero hindi ko muna pinipigay yung kanyang lemon. Kasi pag mainit pa guys ang tubig, tapos pipigaan ko ng lemon, maluluto yung ano niya eh. Magiging acidic ba siya? Kaya ayoko muna ng baka mawawala ang enzyme ba? Kahit itong bawang guys, hindi siya kulong-kulong. Kasi mamamatay yung enzyme pagka binuhusan ng kumukulong tubig. Ito, hindi, yung kahit sa bawang, hindi ako guys naglalagay ng sobrang mainit na. Kunti lang kung mainit. At ibabad lang ng kunti yung bawang. Pagka medyo malamig na yung tubig, saka ko ito ipipiga na lemon. Ito lang, kaya ko lang siya. Kunti lang. Pero yung ginagawa ko pagka medyo parang, yun, parang mabigyan ng pakiramdam ko. Namaya na yan kasi mayroon akong hinahayaan ko muna na yung katas ng bawang pumunta sa tubig. Bali yan guys, dalawang bawang na yan na, ay hindi pala, dalawang malalaki at saka isang maliit na bawang na siyak-siyak ko ng pino. Ito lang ilalagay ko niyan. Ito yung bawang na pinagkuhanan. Yan ko muna ito akin niluluto. Ayan, nagluluto ako ngayon ng saging. Saging na saba. Ginagawa ko guys sa saging pagka minsan maraming saging sa bahay. Tulad ng December, ang daming saging sa bahay. Ayokong may linog ng gusto. Ginagawa ko, babalatan ko siya ng halimbawa ang saging malibalang na. Hindi pa siya masyadong matamis ko na, malibalang lang. Babalatan ko na yun. Yan, babalatan ko na. Tapos, ilalagay ko siya sa freezer. Para yung paghinog niya, napipigil. Kasi pag hindi mo gagawin lang guys, hayaan mo lang sa labas. Naku po, mga kahinog yan, hindi na makakain hanggang sa mabubulok lang. Kaya yun ang technique na ginagawa ko. Pag maraming saging sa bahay. Babalatan ko na yan. Pag malapit na mahinog, babalatan ko na lahat yan. Ilalagay ko sa, kaya inaata-atado ko na plastic-plastic. Yung isa, halimbawa, isang plastic, isang lutuan. Kasi pag nasa, may yelo na yan medyo mahirap tanggalin ba. Hindi yelo mo kasi ito guys pagka nasa red. Kaya, ano siya, ang kanyang paghinog na, nakapermi na ba? Hanggang ngayon, kung ito hindi ko nilagay sa freezer guys, ay hinog na, wala na ito, tapon na ito. Kayo pataba sa halaman ko. Ayan, yun ang ginagawa. Yun ang technique na ginagawa ko. Dati hindi ko alam guys. Hindi ko alam yung mga ganyan. You are so beautiful. Paggalin lang, ang ano lang guys, paglulutuin mo ang saging, pagluluto kayo ng saging galing sa freezer. Naku, medyo matagal-tagal na ano yan lutuan. Kasi siyempre malamig ang loob yan Kasi frozen yan kumbaga, yung loob niya talagang nag-yelo, matigas. Kaya medyo pasig-pasig sa pagluluto. Babalik-balik ka rin kasi pag hindi pa ikot-ikot siya, masusunog katulad nito. Hindi ko agad nabaliktad, medyo nasunog na yung ano. Pero madali naman niya. Tanggalin. Pero kung ito hindi ito galing freezer, pag pangalawang baliktad, luto na ito. Ulit. Yan, kailangan isara ang tindahan. Alas 7, pasado na pala.
Alas 8 na rin pala. Kala ko wala pang 7. Pagka nagsasalita ako, hindi ko na ang oras. Alas 7 kasi kami ganyan sasara ng, ng tindahan eh. Parang alas 7, kailangan sarado na kasi pagka 7 na wala na masyadong mga tao dito, yan na. Hindi na ganun lalabas. Ayan, dito okay na po. Kasi kanina malambot pa, sabi malambot pa, hilaw pa yun. Pagka ganitong na, kasi pag galing guys ang saging niya sa freezer, pag nilagay mo, ang lambot niya, nakala mo hinog na hinog. Pero hindi naman siya hinog na hinog. Pero pagka luto na siya, ayan o, matigas na siya o, ayoko naman kasi overcook siya. Patayin ko na. Kakain ako ng saging. Ayoko magkape ngayon. Hindi ko pili ngayon magkape. Kain ng saging. Kanina, kumain naman ako kanina ng gulay. Guys, kain tayo. Ito yung aking tawag din saba. Saging na saba. Ito, malamig na siya. Malamig na ang aking ayan o, pagka nagkatas na yung bawang, ganyan ang tsura ng tubig niya o. Parang mamuti-muti, parang ano ba? Parang mamuti-muti na yung tubig. Saka malamig na yung tubig. Saka ko pa lang siya pipigaan itong lemon. Tanggalin ko yung pinakano niya. Sa pipiga. Ayoko nang maasim ito eh. Gawin ko na nga yung yung pinakabalat. Hi guys! Kain tayo. Gandang gabi sa inyo. Kain tayo. Kasi inom lang ako ng ganito, kanya nga lang. Nalala ko nga pala, kailangan pag-inom ng mga ganyan. May laman ang tiyan. Kaya ko sana kumain ng gusto ko yan lang sana. Kanya nga lang, sabi nga kung hindi pa natin subok, hindi pa tayo makaranasan, inumin agad yan. Palibasa, danasan natin na kung ano ang kung bagay, pag-iinom ka ng mga ganyan, hindi tama. Kasi, wala makapli sa sikura. Kasi hindi maganda ang pag-iinom ng ganyan na walang laman ang tiyan. Kaya kailangan kumain kahit paano. Kain guys, kain tayo. Naman na. Kaya, abis sa'yo na yung saging. Mas gusto ko hawakan siya. So, abe, saka ko na itatapit mo sa wifi nga pala, mahatabang yun. Kalakayin yun eh. Pagka, siguro sabi ko na kapag kung nag-harvest ba, tagal-tagal din yan eh. Ilang buwan din yan. Hindi naman kasi guys dito sa amin, pwede yung sa ngayon, compare nung unang bagong dating ng aming wifi, siguro ilang buwan na mga kalipas din yun. Isang taon na sa amin ang wifi na yan. Siguro nung dumating yan, may mga dyan kahit paano, mga minsan 6 na tao, 7 tao. Basta 7 pa baba.
Kalis may barating na naman. Ang habang tumatagal, una ako siguro yung tingin ko naman ako sa yung mga 3 months ba wala expiration na SIM. Kapag hindi mo ginagamit, hindi na-expire. Hindi na-expire. Wala noon, tingin ko kaya mahina ang mga ganyan, yung wifi. Pero sa ibang lugar naman, ang mga probinsya, wala kasi yung ganyan. Kasi napupunta ako ng Bula noon sa labasan ng bahay ng aking bayaw. May wifi, may store, may wifi. Tapos ang tapat nila school, kaya napakalakas. Marami ako nakikita na kampok doon para mag-wifi. Hindi sa amin, malibasa hindi sa amin mga factory ba, hindi ganun kalakas. Kasi may mga trabaho sila eh. Pwede sila bumili ng SIM na tagda 300. Yung wala expiration ba yung SIM na yun? Kung hindi mo ginagamit, hindi siya may expire. Kaya medyo, no, sabi nga ang wifi, ano yan, lugar-lugar yan. Bawa, malapit ka sa school, sa mga malalayong probinsya, na hindi ganun ka, ang buhay, wala masyado ang mga trabaho, kumbaga hindi ganun ka, dito kasi, sa amin, ang pabrika dito, dami. Kaya, mga tao kumbaga hindi dito para magtrabaho. So kung may mga nasweldo sila, may mga pambili ng SIM. Kaya ito ngayon ang wifi mahina dito sa lugar natin. Hindi katulad ng nakaraan na medyo malakas. Compared dun sa papalood ka ng mga patingi-tingi na mga 20-20, 10, 30, 50, dali lang maubos, wifi na lang ako. Bawa tatawag lang ko sa messenger sa pamilya ko, sino man ang tatawagan ko. Tuhulog ka, ang dali lang naman. Maliit. 5 piso lang makakapag-messenger ka na. Ang 5 piso kung tama niya, ang 5 piso isang oras. Pwede ka isang oras na yun, marami kang pwedeng gawin. Pwede ka makausap ng mga mahal mo sa buhay sa malayong probinsya. Messenger. Kahit pwede kang pwede mong gawin. Kaya maganda rin ang na yan, ang wifi na yan. Kaya nga yung sabi nga bawat lumilipas ang mga araw, buwan, taon, may dumarating na bago. Na sa lugar na katulad sa amin, lugar dito, parang mas din ng tao yung yung SIM na yung walang expiration. Na kung 3 buwan o pag hindi mo ginagamit, hindi mauubos yun, nandoon lang yun. Pag nag-load ka ulit, magpa-plus lang yun dun sa reload mo. Ito kasi hindi pwede yung nasukalan. Wala akong ganang kumain talaga. Malamanan lang ang tiyan ko. Guys, ito na muna tayo hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Bye-bye na muna. Magandang gabi sa inyo. Good night.